Totoo nga ba ang ukol sa mga anting-anting? Kailan nga ba nagsimula ang paniniwala ukol dito? At sino-sino ang mga pinaniniwalaang unang gumamit nito? Sa pagkakataon pong ito ay bibigyan natin ng isang pagtalakay ang ukol sa mga bagay na iyan. Sa yugturing ito ay mabibigyan din tayo ng pagkakataong masilip kung gaano kayaman at kakulay ang kultura ng ating bansa, lalong-lalo na yung aspeto na may kinalaman sa mga misteryo at kababalaghan. Ang mga anting-anting ay malaon na nating naririnig at bahagi na ng ating mayamang kultura at alamat ng bayan. Ito rin ay isang mahalagang bahagi ng ating mga kwentong bayan na nagpasalin-salin na. Kapag nababanggit ang anting-anting, kalimitan ay naiuugnay ito sa paniniwala at pananampalatayang pagano. Kung ano ang pagano ayon sa mga diksyonaryo, maging sa banal na kasulatan, ito ay tumutukoy sa mga taong sumasamba sa hindi tunay na Diyos, sa makatuwid bagay, mga Diyos-Diyosan. Ang ating mga ninuno noong mga panahong wala pa ang Kastila ay siya ng malaon nilang isinasagawa. At ang aspetong espiritual na ito ng ating mga ninuno ang siyang nagpatibay sa mga paniniwala ukol sa kakayahan ng ating mga katawan at iba't iba pang mga kapangyarihan na kaloob ng kalikasan. Sa kabilang banda naman, ayon sa mga taong gumagamit ng anting-anting para sa kanila, ito ay pinaniniwalaan nilang kaloob at nagmula sa Diyos. Ano pat ang anting-anting at ang mga maalamat na pinag-ugatan ay nauna ng umiiral bago pa ang kolonisasyon ng Espanya at paglaganap ng Katolisismo sa mga isla ng ating bansa. Bago pa dumating ang mga Kastila, ang mga katutubo ay sumasamba na sa kanilang mga ninuno ng mga ninuno at gayon din sa mga kalikasan. Ngunit ang pinaka makapangyarihan sa lahat na kanilang kinikilala ay si Bathala, na tinatawag nilang Infinito Diyos, na siya naghahari at kataas-taasan. Ang paniniwalang espiritual na ito ng ating mga ninuno ang siyang nagpatibay at pinagmulan ng paniniwala ukol sa mga anting-anting o galing, na simula pa noong una ay kabahagi na talaga ng pang-araw-araw nilang pamumuhay. Ang mga siglo o panahon ng kolonyalismong Katoliko ay nagbigay ng karagdagang mga elemento ng esoteriko at paniniwalang pagano, na isinasama ang mga simbolo at konsepto ng relihiyon, na ang ilan dito ay gaya ng sumusunod: ang banal na espiritu o Espiritu Santo, ang Holy Trinity o Santissima Trinidad, ang Holy Family na ang katumbas sa Espanyol ay Sagrada Familia, ang Berheng Ina o mas kilala ang anting na ito bilang Birhen Madre, at ang mata na ilan lang
sa mga kilalang simbolo at anting-anting, sa mga revolusyon at digmaan, maging sa paulit-ulit na mga pakikibaka ng may hirap at mga inaapi laban sa mga mananakop at mga kolonisador. Ang anting-anting ay naging mahalagang bahagi ng pakikipagdigma ng mga Pilipino na isinusuot sa paniniwala na ang mga espiritual at mahiwagang kapangyarihan nito ay magbibigay ng ibayong kakayahan, proteksyon at kalamangan para sa sinumang nagtataglay nito. Para sa mga antingero at iba pang mga kalipunan ng tao na naniniwala tungkol sa anting-anting, ang Infinito Diyos o Bathala ang kinikilala nilang pinakamalakas. Ito ay ginagamit bilang anting-anting, iginuguhit sa mga kasuotan na isinusuot upang maiwasan o hindi tablan ng mga bala mula sa sumasalakay na puwersa ng kanilang mga kalaban. Ayon pa sa mga matatanda, lalo na yaong mga nakasaksi sa naganap na mga digmaan dito sa ating bansa mula noong panahon ng Kastila hanggang sa pagsakop ng mga Amerikano at Hapon, ay sinasabi nilang nagtataglay ng anting-anting ang mga kababayan nating nakikipaglaban. Noong panahon ng revolusyon, ang ating mga katipunero ay may kanya-kanya di umanong mga galing o anting. Ayon pa sa tala ng kasaysayan, ang paggamit ng bathala na minsan ay kanilang iginuguhit sa mga kasuotan o di kaya naman ay ikinukwintas bilang kanilang mga anting-anting, ay kanilang ginagawa upang hindi tablan ng bala. Noong mga panahon ng revolusyon, taong 1896 laban sa Espanya, ay ginamit ni Emilio Aguinaldo ang anting-anting na Santissima Trinidad, samantalang ang supremo naman ng katipunan na si God Andres Bonifacio ay nagdala ng isang anting-anting na tinatawag na Santiago de Galicia o minsan naman ay tinatawag na Birhen del Pilar, habang ginamit naman ni General Antonio Luna ang bertud ng Birhen Madre. Napapabilang din ang pangalan ni General Pantaleon Villegas o mas kilala bilang si Leon Quilat, na siya namang namuno sa mga revolusyonaryong Pilipino sa Cebu, na mayroon din umano itong kasuotan na may mga sulat ng Latin at simbolo ni Bathala na pinaniniwalaang nagtataglay ng galing, kung kaya na ipagtagumpay di umano nito ang ginawang pag-atake sa mga Espanyol. Ngunit sa kasawiang palad ay nasawi sa kamay ng isa ring kababayang taksil sa lupang tinubuan, na itinaong siya ay namamahinga pagkat pinaniniwalaan na ang mga bertud ay walang bisa sa mga panahong ang taong nagtataglay nito ay gumagawa ng likas na gawain tulad ng kumakain, dumudumi o di kaya na may natutulog. Karamihan sa mga veterano ng katipunan ay kilala na may mga anting-anting na kung minsan ay tinatawag sila na kalalakihan ng mga anting-anting, na maging si Gregorio del Pilar ay pinaniniwalaang nagtataglay din ng bertud. At nariyan din si Manuelito
na tinaguriang ang dakilang tulisan na paulit-ulit na nakatakas mula sa mga bala ng mga gwardya sibil na natapos lamang ang kanyang alamat sa pamamagitan ng isang bala na yari sa pilak mula sa isang taga Macabebe, Pampanga. Gayon din si Macario Sakay na sinasabing mayroon din itong taglay na galing na nagwakas lamang ang pakikipaglaban nito matapos na siya ay lansihin at mahulog sa patibong ng mga Amerikano, na ang ginawang paraan ng pagpatay dito ay sa pamamagitan ng pagbitay, at sila ay nasundan pa ng ilang mga personalidad na pinaniniwalaang nagtataglay din ng mga agimat sa katauhan nila Nartong Putik at Tiagong Akyat, na isinapelikula pa nga ang kanilang mga buhay. At para sa isang pinakahuling kaganapan na may kinalaman ukol sa mga anting na natala sa kasaysayan, ay noong ika-21 ng Mayo taong 1967 ay may isang samahang relihiyo politikal na pinaniniwalaan ng marami na isang kulto na ang pangalan ng kanilang grupo ay Lapi ang Malaya, na pinangungunahan ng isang 86 anyos na isang Bicolano. Ay pinlano nilang lusubin ang Malacanang at pabagsakin ang gobyerno ng nooy dating Pangulong Ferdinand Marcos gamit ang kanilang mga tinatawag na machete sagrado at mga suot na anting-anting. Ang kanilang pangkat ay binubuo ng humigit kumulang 380 na nakasuot ng mga asul na uniforme na may pula at dilaw na mga kapa, na pinaniniwalaang hindi tinatablan at tinatamaan ng bala. Ay nagmarcha sila sa palasyo ng Malacanang. Napahinto sila ng Philippine Constabulary armado ng M16 sa kalye ng Top Avenue, lungsod ng Pasay. Ngunit sinugod ng mga ito ang kapulisan, kung kaya ginantihan sila ng mga ito at pinagbabaril, na nag-iwan ng hindi bababa sa 33 ang patay at 47 ang nasugatan. Sa ngayon ay marami pa rin ang mga kababayan nating di umano ay nagtataglay ng mga agimat, at marami din sa ating mga kababayan ang patuloy na nahihilig dito. Sa kabila ng katotohanang hati pa rin hanggang sa sumandaling ito ang paniniwala ukol sa mga galing o anting-anting. Gayunpaman, ang isang bagay na hindi natin maikakaila ay bahagi na ito ng ating makulay at mayamang kultura na nagmula pa sa panahon ng ating mga ninuno. Hanggang dito na lamang po muna, mga kaibigan at kababayan. Kung nagustuhan niyo po ang ating ginawang pagtalakay sa pagkakataong ito, ay huwag niyo na pong ipagkait ang inyong mga likes. At kung hindi naman kalabisan, ay inyo na rin pong i-share sa ating mga kaibigan, kamag-anak at iba pang kababayan. At kung nais niyo pa pong makarinig at makapanood ng mga ganitong presentasyon, ay mangyari mag-subscribe na at i-hit ang bell icon nang upang sa ganon ay updated kang lagi sa mga i-upload pa nating mga videos. Mabuhay po kayong lahat
Maraming salamat po. At hanggang sa muli.